Good morning mga karos, good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali kahapon, napanood nyo, may mga ilang bagay na dapat pinapaalala sa nagpapagawa ng bahay. So wala naman po masama sa pag-aagis po ng barya bago matuloy po yung mga pundasyon, bago matuloy o mabuo po yung isang bahay. So may mga ganyan tradisyon dito sa Pilipinas. So yung pag-aagis ng barya, kesyo malaki yan or madami, wala naman pong kaso. Wala naman po kinalaman yan tungkol po sa mga structural natin. So depende po sa may-ari. Para hindi makakaligtaan, kailangan ipaalala. Kaya ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado, September 20 tayo ngayon. Tapos mamaya magpe-payroll din po tayo para sa tropa. Enjoy watching po, let's go! Tara! Nasa phase 3 tayo mga karaw. Good morning kila client owner dito, kila Ma'am Myra, tsaka kila Sir Joshua, doon sa kabilang ginagawa natin. Yan, Bilog, good morning Bilog. Good morning. Tsaka kaya Donis, morning. Good morning. Yan, bali single gate lang po yung ikakabit namin dito. Yan na yung napag-usapan namin ni client. Pero maganda rin sana kung 2-door kasi may mga purposes. Yun nga lang, nag-adjust tayo rito. Yung isang poste dito, yan lumaki yan, gawa nang nandito kasi yung isang poste ng kuryente. Yan. Tapos ito, nag-adjust din tayo rito sa gilid, gawa ng meron po tayong gap between dito sa meter base. Ayan, yung nakikita nyo na ginagawa ni Bilog dito, nagpapasinsil tayo para mapalabas po natin yung bakal. So ito yung bakal ng rebars na ginawa natin dito sa poste. May mga isang diskarte pa rito na yung medyo malambot pa lang po yung poste, inuukaan na para hindi po mahirap. Kaso nga lang, napansin natin sa ganun, experience natin, mas maganda na po na yung matigas na yung poste para po yung halo sa loob hindi po hindi siya naaabala. Kumbaga solid yung poste natin. So kaya ngayon pa lang po natin sinisinsil para sobrang tigas na po ng poste. Hindi maapektuhan yung structure na ginawa natin dito sa poste sa harapan ng bahay. Bali dito na namin na pinabricate din dahil masikip na po doon sa kabila. Ayan, dito na natin pinabricate tong gate para doon. Yun yan, naka-tiles na. Siya nga pala, ito may to, yung tawag dito, may PVC. Ayan, so nilagyan namin ng PVC design to. Ganyan po yung pinaka-disenyo niya. May dadaan ba? Ay, meron nga. Masikip kasi rito. Sige, yan lang muna ha. Okay, doon tayo sa kabila. Bali dito naman sa kabilang unit, ganun din po yung gagawin nila Bilog dito. Yan, pasisinsilan din po natin tong poste para doon nakakapit yung hinges ng ating gate. Ang naiba lang dito, 2-door gate siya. Kasi wala na po kaming allowance or wala na kaming nilagay na masyadong gap between doon sa magkabilang gilid ng bahay. Pagdating dito, iniwasan lang din talaga natin yung meter base kaya hindi dikit yung poste natin. Kagandahan nito, naka-tiles na. Pagka gumawa tayo ng gate, yan na yung pinaka-reference natin. Itong tiles na nakalagay dito sa harapan ng bahay. Bali sa fence grills, ang gustong disenyo ni client owner is yung pa-horizontal. Ganun din po rito. Yan para mas may dating kasi pagka horizontal compared dun sa may naka-vertical. Yung mga naka-vertical na design, bagay na bagay po siya sa may mga pa-endlot corner, yan pa-kurbada, tsaka kapag malawak po yung bahay. Pagka ganitong maliit lang, yan, bali ang disenyo niya is pa-horizontal. Bali mga karos, nag-break muna tayo. Yung nag-umpisa po ako mag-vlog medyo tanghali na po yun. Yan. Dito malinaw ang camera. Ayan. Ayan, shoutout po kay Sir Jojo Salbante. Tapos binabati ko ng happy birthday si Calix Yuri Salbante. At yung tita na rin po nila na sina Ma'am Diana Bernadette Benjamin Martinez. Yan, happy birthday, God bless, and more birthdays to come pa. Yan, ipagpatuloy po natin yung project update natin. Tara. Mga karawas, nandito ako sa phase 6. Bali, papunta po tayo rito sa project natin sa phase 4. Kapag may extra time ako, pag galing ako rito sa phase 4, ayan, binibisita ko yung mga naging project natin dito noon. Kasi yung iba ho kasi sa mga naging project natin, minsan wala po sila client. Yan, pumupunta-punta po tayo. Yan, pinipicturan, tapos nagsisend tayo ng picture dun sa dati nating kliyente. Yan. Dagdag effort lang pero malaking tulong para doon sa mga nagpagawa sa atin. May mga may-ari kasi minsan ng bahay na naiiwan yung nakabukas yung ilaw, 'di ba?
Yan, tinitingnan din natin yung valve kung nakasara. Yun. Kaya minsan nagugulat na lang sila, laki ng bill nila eh. Bukas pala yung gripo. Ako. So na-share ko lang, na-share lang. Yan, papunta tayo rito sa phase 4. Bibigay tayo ng update. Tara. Okay, nandito na tayo. Yan, good afternoon po sa client natin dito. Yan, bukas araw ng linggo. Kaya Richard, good afternoon. Yan, araw ng linggo bukas. Ayan, tatanungin natin sila kung gusto nilang pumasok dito. Kasi nung Lunes, wala naman po kasi kaming pasok nung Lunes. Rick, good afternoon Rick. Good afternoon ba? Yan. Bali, wala si Tamtam, no? Kasi may pasok. Yan, nagpaalam si Tamtam sa atin dahil nag-i-schooling daw siya every Saturday and Sunday. Yan. So ito, may abang tayo rito. Bali, magkakaroon po kasi ng blocking dito. So ito CHB. Tapos ito CHB na rin. Yung ng toilet and bathroom. Tapos ang finish nito kapag pinatapos nila client, bali naka-ano po to. Yan, naka-sliding door. Yan, pwede ring swing door, pwedeng sliding door. Tapos tinatanong nila sa akin yung tungkol sa elevation ng sintada. So dito kasing firewall na yan, yan matatanggal po kasi natin yan. Yan, itong kalahati, yan matatanggal natin. Yan, ililipat namin dito. Para pag naglagay tayo ng bubong, kasi yung renovation ng bubong nito, babaklasin po lahat yan at papalitan ng bago. Pag naglagay tayo ng extension, mawawala na po to. So isang diretso na lang yan. Bali, malilipat dito yung firewall nya. Yan yung parang pinaka magiging disenyo. So ayan po yung mga kasama natin. Kaya nakakabilib yung mga yun. Tingnan nyo, wala silang helper. No? Kayang-kaya. Oo, kayang-kaya. May sariling ano yan, sariling palo. Walang helper na kuya. Oo, ayan, akit baba. So, ayan, yan po yung ano natin. Update dito. Bali, CHB lane. Yung sa hollow blocks natin, ito. Marami pa to pero pahabol na lang tayo. Bali sa mga ano nga po pala viewers natin. Sa mga viewers natin, nahihirapan silang mag-estimate ng hollow blocks. Minsan nagtatanong sila. So syempre kasi may mga ibang kliyente kasi na hindi kumukuha talaga ng ng architect. Bali kukuha lang sila manggagawa. Hindi naman po kasi lahat na nagpapagawa ng bahay ay meron. So ganito na lang po, yung kasimple yan. Kunyari ito yung pinakamadali. So ito kasi ang sukat nito 150 cm. Ang hollow blocks kasi ang sukat kasi ng hollow blocks bali yung pinaka height niya 20 cm yan. Tapos dito naman isa 40 cm. Yan yung haba niya. Ngayon ang pinakamadaling formula na lang para doon sa mga nagpapagawa at nag-DIY. So ito 150 cm. Simula dyan hanggang dito, i-divide mo yan sa 40. So ito yung sagot. Ngayon naman, depende kung gaano kataas ang papaasintadahan mo. Yan, kung gaano kataas. Sabihin na lang natin 3 meters. So 3 meters naman, i-divide mo naman po sa 20. So ito yung sagot. Ngayon, yung sagot dito sa pahalang na to at saka yung pataas, i-multiply mo. So yun yung dami ng hollow blocks na kailangan. Ngayon may hukay pa, huwag nyo kakalimutan yung pinakahukay. So depende po sa lalim. Kadalasan naman dalawang baon ng hollow blocks kadalasan sa mga ganitong klaseng project lang. So mag-additional ka na lang ng pahalang na layer ng dalawa. So yan po yung pinaka mas madaling formula. Pero kami, ang pinakamadali naman po sa amin, kukunin namin yung haba tsaka yung taas. Ngayon i-multiply namin sa 12.5. Yan, 12.5. So ibig sabihin per meter 12 pieces and kalahating hollow blocks ang nagagamit. So per meter yon, ibig sabihin per square meter. Yun ang pinakamadali sa amin. Kaya pag nakita lang namin yung isang area, sukatan lang namin yung pataas at saka pababa. Ang kuha na namin kung ilan na gaano karami yung hollow blocks na mga gamit. Plus mag-a-add na lang po kami ng pinaka ilang gaano kahaba paikot kasi yung sa lalim pa po ng hollow blocks ang ibabaon. Yan na, asintada na po sila rito. Tapos magtataka kayo itong part ng area na to, bakit may blocking dito? Ito kasi ma-demolish natin to. Nasimula po dyan.
Basta sa pagtitibag, pinaka-safe na sa pagtitibag po is 3 meter. Yan. Tapos kung sakali pong lumagpas ka sa 3 meter, kailangan naman po may biga. May biga po sa sa ilalim po ng matitirang konkreto para matibay. Diba? Yan yung update natin dito sa project natin sa phase 4. Yan. Okay. Yan, dalawang mason muna yung gumagawa rito. Nandito tayo sa Anyana Bel Air East. Hindi ako sigurado pero parang sila client yata yung nakasalubong ko. Yan. Kasi minsan may araw na biglaan po silang pumupunta rito. Yan, hindi lang tayo sigurado. Oh, yeah. Yan. Update tayo. Yeah, good afternoon. Sila ma'am ba yun yung pumunta? Sila ma'am nga. Oo. Hindi ko masyado kabisado yung sasakyan nila eh. Yan, good afternoon po kila sir and ma'am. Yan, good afternoon. Si Kuya Sandy at saka si Kuya Doming yan nandito. Bali by Monday ata, Monday or Tuesday, yung PVC panel natin na materyales. Yan, i-deliver. Update tayo sa taas. Dito tayo. Plastering. Yeah, Doming, good afternoon. Yan. Palitada na pala to. Yan. Pwede na mag waterproof. Tapos pwede na natin kumpletuhin yung rito, yung flashing. Yan. Papalinis na lang po natin. Ayan, bali yung plastering natin dito sa buong bahay almost nasa 85%. Yan, malaki-laki na rin po yung nagagawa. Scaffolding para rito sa plastering. Ayan, madalas naman po kami nag-uusap ni client regarding dito sa bahay. Yan, mamaya tatawagan ko na lang po sila. So ayun yung palitada natin dito. Halos matatapos na. Panambak. Dami na pala. Yan, dami na. Pwede na tayo uli Pwede na uli tayo magpahakot. Yan, marami na to. Bali sa susunod na linggo, meron yata makikipagkita po sa amin tungkol po dito sa linya ng AC. So kailangan po kasi malinyahan na to. Isa yan sa mga masasarado rito. Yan, kailangan na po nating masaraduhan to ng PVC ceiling panel. Tapos sa tiling dito sa floor area, pwede na po tayo magpa-install ng tiles dito. Yan. Tapos halos tapos naman na po yung sa loob. Pwede na ako magpa-schedule ng waterproofing dun para malagyan na po ng lagyan na ng flashing magkabilang gilid. Yan. So nakapunta naman po sila sir and ma'am dito ngayon. At sa nakikita ko naman po, wala naman po silang masyadong rito concern. Uy, may burger sila oh. Thank you kay ma'am tsaka kay sir. Burger given. Kuya, may merienda yata sila iniwan doon sa upuan. Yan na. Okay na tayo rito. Ilang araw ko rin po itong hindi binisita, itong project dito. Yan, huminto muna tayo. Yung sliding na pinagawa ko kila Master Batan, pala to, gumagalaw kapag medyo bako-bako yung daan. Kailangan ko yata lagyan ng lock to rito.
Inaambon kasi. Pag naambon, nag-ano tayo, nag-aircon tayo. Yan. Yan. Tara. Nandito po tayo sa Riego de Dios. Ilang araw ko rin din po ito hindi napuntahan. Kanina nga po pala si Louie kumuha sa hardware ng dalawang semento at saka bistay na buhangin. Yan. Halos sa said. Saktuhan lang tayo. Ayan, magagamit pa po yan. Kasi ito na yung sa bar counter. Ito na yung pinaka-final. Ayan. Ayan. Tapos meron siyang ganito dahil lalagyan po ng ilaw yan dito sa ilalim. Tapos wall fluted panel naman po rito. Ayan. Kasi ito na yung nagawa ni Louie. Ayan po yung binili natin na tiles para sa toilet and bathroom. Yan, gray. Ayan. Tapos mapapansin nyo rito, bali nakadrop po ito. Kaya yan, nakadrop. Installan na lang po na tiles. Louie, good afternoon, Louie. Nakasikaso ni Louie rito. May mga tiles pa naman, no? Meron pa. Oo. Yan ang update. Ang bagay na bagay yung ano. Oo. Yeah. Ito, papalitan na rin ni Louie ito. Itong banda rito. Sa Lunes, dito na magtatrabaho sila, Kuya Rigor. Babalik po sila rito. Sila Philip. May iwan lang po si Master Dindo dun sa project natin sa phase 5. Tapos yung mga pintura nito sa exterior, yan, unti-unti na po natin bibilhin. Yan. Project natin sa Riego de Dios. Yan, papipinturahan na po natin yan. Papunta naman tayo ng phase 5 para makapagbigay tayo ng update sa mga nagawa po doon. Bali, ilang linggo na lang may turn over na po natin yung project natin dito. Tara. Yan, dito na tayo. Yan, bali unti-unti na rin po kami nagpo-pull out ng mga gamit sa finishing. Yan, makakadagdag kalat din po talaga yung mga binibiling pintura, lalo-lalo na yung mga wala na pong laman. Yan, tinatanggal na po natin. Tapos itong scaffolding na to, pwede na po natin itong kunin. Iwan na lang po itong hagdanan. May iwan na lang. Kasi may gagawin pa po dyan sa may bandang likod. Maglalagay pa tayo ng bubong. Yan, marami pa po tayong ipapaayos dito. Yung mga window, papalinis po natin yan. Tapos ito, sa panambak, ipapahakot pa po natin to. Ang simpleng gagawin lang po namin dyan, ile-level lang po namin sa sa turnover yung pinakalupa niya. Dadalhin lang po muna namin yan dito. Yan, lalagay lang po muna namin yan para mas madali pong hakutin ng naghahak ng panambak. Tapos ipapalinis na po natin yung area pati rito. Yung sa papaya pala, dinatnan po natin na nandyan na yan, hindi na po namin yan tatanggalin. Pinturahan ko lang ilalim nito, boss. Pinturahan mo. Pinturahan na lang. Oo. Yan kay Kuya Kuya Philip. Okay na pala yan. Ito wala pa. May emulsion na yan? May emulsion na po, basa pa eh. Sige. Yan na lang pala. Ito lang, nababo na lang pa rin ko. Oo. Yung mga scaffolding natin, doon ko nilagay sa harapan natin, boss. Ito kukunin ka na. Ay, karga natin. Maya na, mamaya. Pagka mag-uwian. Tapos itong tubo. Pinalas ko na yun. Yan, dudugtungan na lang natin to. Pati itong sa kabila. Mapapansin nyo nga lang pala yung sa water line dito. Hindi na po namin to binaon sa simento. Yan, talagang naka-expose na lang siya. Gawa ng kapag si client nagpa-extension,
Yan, puputulin po kasi yung linya. Gawa na umambon-ambon kanina eh. Hindi pa nalagyan yan? Tinapos O, sige. ko naman likod. Oo. Pero gumanda na yung panahon kanina. Umambon kanina eh. Oo. Pisa ko na sana eh. Bali yung tinutuko niya yung dumbanda. Yung waterproofing ng yung sa toilet and bathroom yung ibabaw. So yun nga, hindi na po namin yan binabaon po sa sa pader. Gawa ng kapag kapag nagpa-extension si sir, ililipat ng location yan. So sa ngayon ganyan na muna. Pare! Masapin yun doon, boss? Mamaya na, maaga pa. Oo. Masapin yun? Oo, meron. Mamaya na, sige. Ano muna kayo? Kasi ito yung ibang gamit. Yan na. Mga retouching na lang. Retouching na lang. Kasi ito tiles, yan bibilan na natin. Shower. Tapos ito yung towel bar. Yan dito. Yung LED wall mirror, nasaan? Nasa taas. Ay, parang... Yung LED, kuya? Nasa lababo? Okay. Ito ang bango. Ano na pa yan, kuya? Ang tawag dyan? Wipe out? Ang bango. Ayan, lalong gumanda na yung pinturan. Yun. Cabinet. Yan, pwede na natin ipakabit yung mga Korean blinds. Kaya pwede ko na ipakabit yung Korean blinds, no? Ngayon, pagka maglilinis kayo, angat nyo na lang. Oh. Pwede na yan. Yan na. Cabinet. Retouching na lang pala ito. Cabinet. See, galing na yun. Ang ilalagay nga pala namin dito ay sa aluminum frame. Yan, tapos detachable naman yung gawa ng pwede naman po yun na ice screw na lang. Tapos ito, kailangan may konting uka tong may konting uka yung pader para hindi maipit yung aluminum frame or yung mismong aluminum frame yung may uka para hindi maipit yung wiring. Yan, aluminum frame po ilalagay natin dyan para walang siwang. Tapos ito pala yung sinasabi ko na waterproofing ni Kuya Philip. Yan na. Maganit pa. Kailangan nilalagyan ng WD-40 ito. Yan na. Kailangan naka-waterproofing yun. Oh. Yung bahay ni Sir. Yan, dito sa part ng area na to, maraming pwedeng ilagay dyan para maganda. Pero kahit wala ka nang ilagay dyan, basta may ilagay na yung window blinds. Dito, yan pwede rin. Pwede maglagay ng decoration yan. Yung cabinet. Pag lipat nila client dito, di na masyadong mamumblema si client sa storage. Yan, marami na siyang pwedeng ilagay dyan. May drawer pa. Diba? Yan. Napakalinis talaga kapag puti yung pintura. Pag puti yung ginamit.
Makalinis ng bahay. Wala pa pala akong idea kung anong color nung Korean blinds, no? Anong color? Pero para sa akin, ang pinakamagandang combination color ng Korean blinds dito sa mga window is yung pwedeng gray, dark gray, or pwedeng kakulay nito. Yan, mahogany. Diba? Ganda na, kuya. 98% 98% pero sa 1% sa Korean blind, 1% dun sa time down sa linis na retouching. 90%. Kuya, yung laylayan, kuya. Dito maganda, pero sa baba, may nakikita pa tayong ano. Ayusin natin doon. Oo. Kaya nila. Marami naman tayong pintura nito. Marami sir. Okay, sige. Pero hindi natin na ito. Marami sila nusang ko na pwede. retouch. Pagbuwa si Lugi. Sige. Itong area na ito hindi na muna kasi. Hindi talaga nakapunta sa aligang po ng Lugi. Oo. Yan yung bayaw po ni Kuya dito kasi mag-uumpisa na rito sa Lunis. Kuya, mga switches and outlet. Baka may konti ka masasuggest na mas magandang panlinis, sabihin mo sa amin. Yes sir. Oo. Yung pan-tile grout mo meron, di ba? Binilang ka namin. Sige. Isa lang naman binili niya sir. Dapat dinalawa niya. Kay Louie yung isa. Ano kay Lugi? Oo. Pero magdadagdag ako. Kasi gumay. Oo nga. Sige. Sa nagtatanong nga po pala nito kung ano to, tiles po to na 60 by 60. Tapos ang dahilan kung bakit naka-tiles yan, una yung design nyo. May lalagay pa nga po pala kaming design dyan. Ihabol na lang namin. Tapos bakit meron ito dahil hindi pantay yung mga pader. Inabutan na namin. Hindi siya pantay, kaya ganyan. Yan, dito pinakaayos ko na yung sa mga laylayan dito. Ano sabi ng ibang pintor, kuya? Tatabunan naman daw ng supayan eh. Pero sa atin, dapat yan. Oo, dapat tinitira yan. Quality. Oo, sabi ng iba, tatabunan naman ng supayan eh. Okay na yan. Ano yun? Trawang balbon. Yan, pinapano na natin. Monday. Kuya, sa Lunes, ito, i-retouch mo na paikot. Ito lahat mo. Ako. Toka mo yan, tapos yung waterproofing. Okay, diretso na. Tapos si Kuya Dindo, bahala sa... Tapos ikaw sa lahat ng bintana. Kailangan ano na to? Clear na. Magbi-meeting naman tayo sa Monday para lahat ng kailangan ma-provide ko. Oo, boss. Sa ano ka na, kuya? Rego na ako. Oo, Rego de Jaso. Kasama mo si... Sinong kasama mo doon? Ako lang. Baka si Louie kasama mo pa. Dito na si Louie, di ba? Hindi, baka may tatiles pa pala siya doon sa ano? Boss, yung Sa lababo. dalawang taas ko, buo pa yung dalawa na yan. Bakit dinadalhin yun? Buo pa yun eh. Okay pa yun? O sige, ikarga na natin. Pagkakalit po natin. Oo. Yan sila Master Jojo. Dito pa magtatrabaho. Tapos yung bubong nito sila Bilog. Tsaka si Adonis. Kuya, may ano to ha? May cut to. Itong kabilaan. Wala pa rin namin ng panitukot na. Wala na kami ng cut. O sige. Sa Lunes. Ayan, nasahod na tayo. May di naasahan palang bisita. Si Sir Brian Ski. Shoutout po. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Diyan, thank you ka doon. Kasi yun yung nagbigay ng nung namatay yung mama mo eh. Isa yun eh. Ayan. Akaran mag-thank you ka kay... Thank you po, ma'am, sir. God bless po. Ayan. Ingat po sa biyahe. May dala sila rito. Thank Ito. you, sir. Ayan, for the boys at saka to. Tapos nagbigay sila ng $100. 500. Ay, $100. Pinalitan po natin. So meron sila ang tig, for the boys, tig 300 each. Lapit dito, lapit. Lapit dito. Doon na, kayo na lang lumapit. Diyan na tayo. Mag-thank you kayo kay Sir Brian Ski. Thank you po. Maraming Sir Blansky. Salamat. Mabilis yung money changer ha. Meron siyang $100 kanina. So tig 300 pesos kayo. Okay. Umpisahan natin sa dito. 300. 300 yan ha.
Louie. Thank you. Yeah, 300. Ay, thank you, Sir Bryce. Si Sir Brian Ski taga Imus. 400 to ah. 400? 300. Thank you, Sir Brian. Yan na. Lord. Thank you, ma'am. Kay Sandy. Thank you, Sir. Yan. Salamat, salamat. Parang mukhang luminipis, mukhang magkukulang ha. Ba't ganun? Thank you po. Salamat. Parang, Thank you po. Thank you po, thank you. ayun. Thank you, Sir Bransky. Okay, yung tira, ito sa akin, 200. Thank you, Bransky. Panggagas natin yan sa kolong-kolong. Thank you po. Yeah. Yan. Tapos, nasan yung ano, yung pinamimigay na sombrero? Okay. Ilan to? Tatawagin ko sila isa-isa. 14. Ah, sige. Sige, akin na. Ako na magbibigay. Mauna mo na sa pag-umpisa kay Jojo. Okay, sige, sige. Ah, 16. Ilan kayo? 15? Isa ang hindi magbibigyan sa inyo. Okay. Ikaw na magpamigay dyan. Kumuha ka na ng sayo, tapos ipamigay mo na. Yan, para lahat meron. Ay, bilis ah. Ay, tara. Ay, pinagagawa na. Madumi yan. Thank you, Sir Brian Ski. Ayan na. Yan kay Master Dindo. Yan, luma na yung sombrero ni Master Dindo. Thank you, Bransky. Thank you po. Francisco California. Rapper. Yo! Wala na bibili yan. Thank you po, thank you. Okay, sige. Yan o. Thank you, ma'am, sir. Ayan o. Kami California. Thank you po. Ang chocolate pa, malaki. Ayan, maraming salamat po. Sakto kay Jojo.